ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalabong may taguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral, ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo na may panatag sa kalooban. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Gamitin ninyo sa kapakinabangan ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas ng kaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Mga minamahal, huwag ninyong pagtakpan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magala kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutan ay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa dilika, lahat ay pantay sa paningin. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsayang, umugong ang kalaliman. Lahat kayo sa nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukorin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay nag-awitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang puon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan.
Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Bitanya kasama ang 12, palibhas ay gumagabi na noon. Kinabukasan nang sila'y pabalik na mula sa Bitanya, nagutom si Jesus. Natanaw dito sa di kalayuan ng isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala silang nakita kundi mga dahon sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakain pa ang iyong bunga. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon at pinagtataob ang mga mesa ng mga mamamalit ng pera at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapate. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may daladalahan at tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay, dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Buhat nooy humanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus, sapagkat natatakot sila sa Kanya, dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa Kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lungsod si Jesus at ang Kanyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Nalaala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung sabihin ninyo man sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalong ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan, kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya. Ito'y gagawin ng Diyos para sa Kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdating po sa pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat.
Ang madaling gawin ng isang tao, lalo na kung siya'y nahihirapan, ay umalis na mag-isa. Bakit po kailangan niyang umalis na mag-isa? Para magkaroon siya ng panahon sa kanyang sarili. At ang tao pong ito'y nakakaranas ng hindi po maganda. Kaya kailangan niya mapag-isa. Dahil kung mapag-isa, mapapag-isipan niya kung ano ang dapat niyang gawin. So, ibig sabihin, ang tao may kakayahan kung paano bigyan ng solusyon ang kanyang pinagdaraanan. Kaya ang taong malalim din po ang pinagdadaanan sa buhay. Kaya't bilang pong isang Kristiyano, sana po, bawat isa po sa atin ay gamitin ng ating Panginoon para sa iyong kabutihan. Kaya mahalaga po pag nag-iisa tayo, magdasal po tayo. At ang panalangin ay napakahalaga bilang isang nananampalataya at sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang panalangin ay number 1 kailangan ng isang sumusunod. Narinig po natin sa unang pagbasa na bago tayo manalangin, kailangan malinis ang kalooban. Malinis ang puso't isipan. Sabi nga ng ating Panginoon, kung nakakagawa tayo ng kasalanan, kailangan mapagmahal tayo. Maging mapagmahal. Dahil ang pagmamahal, tatakipan niya ang mga kasamaan na ginagawa mo. At ito po ang sinasabi sa unang pagbasa. Kaya kung titingnan po natin mga kapatid, sa umpisa pa lamang, lagi tayong tinuturuan ng ating Panginoon. Lagi tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoon. At ang kanyang paalaala ay ayon sa pangangailangan ng bawat isa po sa atin. Kaya't mahalaga ang pagkakaroon ng space sa kanyang sarili. Magkaroon ng space sa kanyang, sabihin po nating, pinagdadaanan sa buhay. Ano man po ang trabaho po natin, driver ka man, konduktor, empleyado, manager, assistant manager, ano man profession mo yan, architect ka man, doctor, o teacher, engineer, lahat ng iyan may pinagdaanan sa buhay. Pero ang tanong, bakit nila nalampasan ang mga hamon ng mundo na kung saan ang mundo din na naging dahilan kung bakit ang iba ay hindi nagpatuloy sa kanilang mga pangarap sa buhay. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, maging malinis ang puso't kalooban when you pray. Totoo po yun. Kasi pag punong-puno ng galit ang iyong kalooban, punong-puno ng tampo o punong-puno ng paninisi sa iyong kapwa, iba ang sasabihin mo. That is why pag tayo magdarasal, kinakailangan manggagaling sa ating puso. Kasi pag nanggaling sa ating puso, ikaw mismo ang nagdarasal. Yun mismo yung pagkatao. Yun mismo ang pagkilala mo sa sarili mo. At we cannot deny, we cannot lie sa ating Panginoon. Kaya mahalaga sa atin ang maging malinis ang kalooban bago tayo magdasal. Kaya nga sa ating ebanghelyo na sinabi ng ating Panginoon, sa puno ng igos, ang daming dahon ng puno ng igos pero walang bunga. Kaya sinabi ng ating Panginoong Yesus, wala na makakain pa ang bungang ito. So, anong ibig sabihin nito? Marami tayong dasal pero walang laman. Ang dami nating sinasabi pero walang nangyayari. Ang puno ng igos halintulad sa isang tao. At marahil siguro ang iba sa atin parang puno ng igos. Kaya pag sinabi tayo, dasal ng dasal, walang nangyayari. Kaya ang punong hindi napapakinabangan, anong ibig sabihin? Pinapatay.
Kung walang pakinabang, sikip ka lang dyan sa lupa, adi aalisin ka. Paano ka magkakaroon pakinabang sa tao? At ganun po yung panalangin. Kaya nung pumasok siya sa templo, nagalit ang ating Panginoon sapagkat ang templo ginamit ng tao pagiging pag-isang business. Tinaob niya lahat ang mesa, lahat pong iyon. Kaya pagpasok niya sa templo, nakita niya iba't ibang klase ng tao, anong ginawa sa templo. Pero sa konteksto pong ito, sino ba nagbigay ng permiso para yung tahanan ng Panginoon ay gawing isang marketing? Ay siyempre mga Saduceo at Iskriba, mga Pariseo. Anong purpose po? Para sila'y kumita. So ginamit nila ang simbahan o templo ng ating Panginoon. Dahil sa templo, nandun na maraming tao. Kung saan maraming tao, ay di doon maraming kita. At yun ang ginawa ng mga Pariseo at mga Iskriba. Bakit nila ginawa yon? Kasi alam nila ang ating Panginoon, ng mga taong nagbibigay sa kanila, lumapit na sa ating Panginoong Jesus. Sumusunod na. Ibig sabihin, kung sila'y generous, ang para sa bisyon, ipinagkakalob nila sa mga apostol. That is why ang mga Pariseo, mga sina-Iskriba, di na lang kung saan sila kukuha ng kanilang, sabi na lang po economic purposes para po sa kanila. Kaya ginamit ang ang templo ng ating Panginoon. Ganun po yung ating pagdarasal. Kaya yung pagdarasal po natin, kinakailangan kapaki-pakinabang. Huwag po tayo magdasal ng kung ano-ano. Ang dasal po natin, yung galing mismo sa ating puso, yung kailangan mismo ng ating pagkatao. Dahil pag kayo kailangan ng ating pagkatao, 100% ipagkakalob yan sa inyo ng ating Panginoon. Kasi tinitingan ng ating Panginoon ang kalinisan ng puso at ng isip when you are praying. That is why sa buhay po natin, kung magulo ang ating isip at puso, hindi talaga tayo makakapagdasal ng mabuti. Kaya mga halaga nga po, meron tayong space sa ating sarili. At pag nabuo na natin ang ating sarili, babalik tayo para manalangin at magdasal. Kaya sa buhay panalangin, bubunga po talaga ito kung ang iyong panalangin ay magmumula sa iyong malinis na kalooban. Kaya panatilihin ang pagtitimpi, panatilihin ang kalinisan. Dahil dito, makikita po ng ating Panginoon ang natural na pangangailangan ng bawat isa po sa atin. At ang pangangailangan ito ay pangangailangan di lamang ng ating physical o mga physiological needs, even our spirituality. Minsan ang tao, very poor in terms of spirituality. That is why most of the time, pag sila ay nagtatampo na, patuloy sila magtatampo. Ilang taon na hindi magsisimba at hindi talaga sila magsisimba. So hindi naman ganun ang Diyos. Kaya kung titingnan po natin sa ating buhay, mga kapatid, nasa atin po ang dahilan kung bakit tayo ay sinasabi nagiging miserable ang ating buhay. Mahalaga na maintindihan po natin bilang isang Kristiyano na magandang pagsunod po natin sa kanyang kalooban. At ang templo ng ating Panginoon ay templo ng dalangani, templo ng panalangin. Kaya nga paghalimbawa, every time na tayo nagdarasal, ano ba ang proper gesture po natin? Madalas nakaluhod tayo. Madalas tayo nakaluhod sa harapan niya. Madalas din tayo nakaupo. Madalas tayo nakapikit. Pero meron tayo kanya-kanyang gestures ng pagdarasal. Even Jesus Christ, may gestures din kung paano siya magdasal. Kaya tayo, hinihikayat ng ating Panginoon, yung ating pagdarasal ay magsisimula sa magandang ugnayan po natin sa Kanya. At yung magandang ugnayan na yon ang nagsisilbing ikangang gabay ng bawat isa po sa atin kung bakit patuloy tayong binibiyayaan ng ating Panginoon. Inuulit ko po, hindi po tayo puno ng igos, na ang puno ng igos sa ating ebanghelyo ay walang bunga. Kaya kung puno tayong igos na walang bunga, wag sana natin gawin itong isang walang silbi. Kaya kinakailangan magkaroon ito ng bunga sa buhay po natin. So bawat panalangin may bungang idudulot sa ating buhay. Magkaroon lang po tayo, manalig lang po at magtiwala
sa ating Panginoon. Lahat naman po tayo ay pinagkakaloob ng ating Panginoon ang mga pangangailangan na po natin sa ating buhay. Napaglabanan na po natin ang mga problema o crisis o hamon ng ating buhay. Kaya sa buhay po ng ating paglilingkod sa ating Panginoon, inaasahan po ang ating mga responsibility sa buhay. Kung anong ginagawa po natin, ialay po natin sa ating Panginoon. At pag inialay po natin sa ating Panginoon, ipagkakaloob ng grasya ng ating Panginoon ang lahat ng mga pangangailangan ng isang taong nahihirapan sa buhay. Lalo na po pagdating sa disposition, lalo na po pagdating sa kanyang decision sa buhay. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating Santa Misa, laging pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon na when we pray, kailangang ihanda po natin talaga ang ating sarili. Hindi lamang sa larangan na meron tayo sa ating kasalukuyan, kundi sa darating pang panahon. Mabuti ang Diyos sa mga taong may mabuti ang kalooban at lagi niyang iniingatan ang may malinis na puso. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang pinapayod na lang na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasampalataya sa iyo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan nga at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, pinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang inyong ngalan. Kawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan pinang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin
maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusalog na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kapariang. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, Bilang bayang pinagbuklod ng ating Panginoon sa kanyang pag-ibig, awitin natin ang lakas loob ang panalangin tinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo.
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Yeso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Umasama sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo nagpiparaman at Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Inuluhog namin ito sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay.
Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna pong lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng Konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, sa darating na linggo, 31 ng Mayo ay ang pagtatapos ng Flores de Mayo. Ang misa ng tapusan ay sa ganap na 2 ng hapon na susundan ng Santa Cruzan na nalalahukan ng ating mga nasasakupang barangay. Ang lahat ay malugod na inaanyayahan sa huling araw ng alayan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukan ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamunay ang awa at biyaya. Loobin mo tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos kasama ninyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Tagdayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kanyang pagalingan, sa buhay pag-ibig at
Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po'y sama-sama po sa panalangin sa umaga. Tayo po'y tatayo, gagawin ng tanda ng krus mula sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi at pupurihin ka ng aking bibig. Halina't purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Halina't purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Tayo lumapit sa ating Panginoon sa awitan, ating papurihan na batong kublihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa Kanyang harapan na may pasalamat. Siya'y purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina't purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang hari, higit sa sino man na binabathala. Nasa Kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay Kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat, pati ang lupa na Kanyang nilalang. Halina't purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Tayo lumapit sa Kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating numalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina't purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ninyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, pagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina't purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila'y suwail walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumampandi sila daratal, sa lupang pangakong aking inilaan. Halina't purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparan ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina't purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Sabay-sabay po tayo sa awit. O Diyos ng mga bansa at nabigay ng buhay, lahat ng kabutihan ikaw ang pinagmulan. Ang pag-ibig mo, wagas, ay nababanaagan. Alitan sa bayan mo, ay loob ay laban. Umaasa po kami sa iyong patatawarin, dahil dito ipinako ang krus mauwain, Kristong mauwain. Talos namin kulang pa pagsisikap na tupdin, na mahalin ang kapwa at sarili limutin. Turuan mo po kami na kapwa'y paglingkuran, ang tumulong ng tapat ng walang hinihintay. O kami sa isang kapatiran na walang kanya-kanya dahil sa angkan lamang. Tayo po ay maupo. Ang puso ko'y linisin, O Diyos, at ang diwa ko'y panibaguhin. Ako'y kawaan, O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa ilang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama ng buhat ng iluwal, makasalanan na ng ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako'y linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi na walang kapantay. Sa galak at tuwa ako'y ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko sa iyo nang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot na iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat.
Kung magkagayon na aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Ikatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo nanais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbaba at pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon. Iyong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana torong susunugin, malugot na ito iyong tatanggapin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang puso ko'y linisin, O Diyos, at ang diwa ko'y panibaguhin. Mag-alala ka, Jerusalem, sapagkat sa pamamagitan mo, titipunin ang lahat ng tao sa harap ng Panginoon. Mag-alala ka, Jerusalem, sapagkat sa pamamagitan ay titipunin ang lahat ng tao sa harap ng Panginoon, bayaang ihayag, na lahat ang kadakilaan niya at doon sa Jerusalem siya ay papurihan. Ikaw, Jerusalem, lungsod na banal ng Diyos, parurusahan ka niya dahil sa kasalanan ng mamamayan mo. Ngunit mahahabag siya sa mga gumagawa ng tapat. Kaya't magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat siya'y mabuti. Puriin ang haring walang hanggan. Muling matatayo ang iyong templo at maghahari ang galak sa kanyang bayan. Magniningning ang sinag mo sa buong daigdig. Buhat sa malayo, maraming bansa ay lalapit sa iyo. Jerusalem, ang iyong ilaw ay magliliwanag sa buong daigdig, kaya't lalapit ang mga tao at pararangalan ang Panginoon ating Diyos. May taglay silang mga kaloob sa hari ng kalangitan. Sa mga lansangan, maraming lahi ang aawit at magpupuri. Sa habang panahon, ang iyong pangalan ay mananatili. Mag-alala ka, Jerusalem, dahil sa mga taong matuwid, mula sa tapunan sila'y titipuning muli para purihin ng Panginoon ang Diyos na walang hanggan. Ang mga anak mo sa iyo umiibig dapat na magalak. Magalak na sila sa iyong pag-unlad. Magalak din sila sa katayuan mo'y pawang nalulumbay. Silang nalulungkot sa iyong tinamong mga kahirapan. Ang kagalakan mo'y magdudulot sa kanila ng tuwang walang katapusan. Aking pupurihin ang Panginoon ang dakilang hari. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mag-alala ka, Jerusalem, sapagkat sa pamamagitan mo'y titipunin ang lahat ng tao sa harap ng Panginoon. Kayo mga taga-Syon, purihin ang inyong Diyos na nagsugo ng kanyang salita upang panibaguhin ang daigdig. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Syon. Iyong mga pintuan mo ay siya ang mag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang magbabasbas. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na magduduwan. Singkapal ng damit, tupa, yaong yelong pumapatak. Para itong alikabok na sa lupa'y lumalagpak. Mga yelong buong buo, sinlaki ng munting bato. Lumalagpak na ang lamig, di matiis kahit sino. Ang yelo na tutunaw ay isa lang niyang utos. Umiihip yung hangit, ang tubig ay umaagos. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntuning mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong katapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong mga taga-Syon, purihin ang inyong Diyos na nagsugo na inyong salita upang panibaguhin ang daigdig. Magsiupo po. Pagbasa ng salita ng Diyos,
mula sa taga-Galacia. Alam naming ang tao'y pinawawalang sala dahil sa pananalig kay Heso Kristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Nananalig din kami kay Kristo Jesus upang pawalang bisa ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Sapagkat ang tao'y di mapawalang sala sa pamamagitan ng pagtalima sa kautusan. Ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan na rin ng kautusan upang mabuhay para sa Diyos. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Gumawa sa akin ng Panginoong kataas-taasan ang mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Gumawa sa akin ng Panginoong kataas-taasan ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Ipadala nawa niya ang Kanyang lakas upang ako'y iligtas. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, gumawa sa akin ang Panginoong kataas-taasan ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Paanyaya, tayo pong lahat ay tatayo. Papuring awit ni Zacarias. Magsitayo po ang lahat. Sapagkat lubang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Tayo po ay gagawa ng tanda ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpatala siya sa atin na isang makapangyarihan tagapagligtas, mula sa lipi ni David ng kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, nililigtas na tayo sa ating mga kaaway at sa kamay na lahat na napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, nililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya, maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng katas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparan ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sapagkat lubang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Nagtitiwala tayo sa kalinga ng Diyos sa bawat taong Kanyang nilalang at tinubos sa pamamagitan ng Kanyang anak. Muli tayong manawagan sa Kanya, bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. O Diyos na mawain, gabayan kami tungo sa pag-unlad sa buhay espiritual. Punuin ang aming isipan ng katotohanan, katarungan at pagmamahal. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Alang-alang sa iyong ngalan, huwag mo kaming pabayaan at huwag pawalang bisa ang iyong tipan. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Tanggapin mo ang aming pusong nagsisisi at mapagkumbaba at di mapapahiya ang sa iyo'y nagtitiwala.
Bigyang kaganapan ang mabubuting mong gawain na sa amin iyong sinimulang Panginoon. Hinirang mo kami bilang tagapagpahayag ni Kristo. Tulungan mo kaming maipahayag ang kadakilaan mo. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulaan, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Leon XIV, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa mga pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Bigyang kaganapan ang mabuting gawain sa aming umaasa sa iyong sinimulang Panginoon. Ngayon po, ating dadasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, punuin ang aming puso na iyong pagmamahal sa pagdating ng umaga. Sa pagsasabuhay ng iyong atas, makamtanawa namin ang iyong kapayapaan sa buhay na ito at sa darating na buhay na walang katapusan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, mapasa walang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, ipanalangin mo kami. O Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan, sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Marami pong salamat.